If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Quote from Desmond Tutu. Bagamat madali sabihin na ang nanahimik ay kumakampi at sumasang-ayon sa opresyon, hindi natin lubos na maiintindihan kung ano talaga ang pakiramdam ng maapi noon. Sa tingin nyo, ang hindi ba pumili na umaksyon, sila'y masama na? Ang hindi nagsalita, pumapanig ba sa mga nang-aapi o hindi makapagsalita dahil sa takot? Ang kawalan ba ng aksyon ay pagsang-ayon? O ang naratibo at kilusan ay sinisikil at pilit na pinapatahimik? Paulit-ulit nang napatunayan na mga kilusan na maaari itong maging epektibong paraan laban sa pangapi. Ang pelikulang Sister Stella L sa direksyon ni Mike De Leon ay mahusay na naisulat upang maipakita ang karanasan ng mga inaapi noong panahon ng batas militar, lalo na ang uring manggagawa. Magandang araw mga kamag-aral, ako si Marco Jan Agas at sa bidyong ito, susuriin ko ang pelikulang Sister Stella L sa pamamagitan ng serye ng mga tanong na nagpalalim sa aking pag-unawa sa pelikula at sa mga pagsubok na hinaharap ng ating uring manggagawa noong panahon ng batas militar. Sa tingin ko, walang value ng film na nabanggit ni Professor Nick Tiongson ang present sa pelikulang Sister Stella L. Dahil ang objektibo ng pelikula ay ipakita ang kamalian na meron sa panahon ng batas militar sa pagtrato ng rehime ni Marcos sa mga manggagawang Pilipino noon. Para sa akin, ginawa ang pelikula upang maging pagkain ng utak o sa salita ni Nick Tiongson, may sustansya ang nilalaman. At hindi lamang para sa entertainment ang pelikula. Una, wala ang magandang maputi dahil hindi naman natalakay o naipakita sa pelikula na mas pinaboran ang maputing balat. Ang cast ng pelikula ay binubuo ng kayumanggi na mga manggagawa at mga kababaihan. At ang kababaihan din naman, gaya ng mga madre at ibang karakter ay hindi nakakalamang ang mapuputing balat. Kaya sa tingin ko, mahusay pa ring sinubok ng pelikulang ito ang ideya na ang paghihirap ng Pilipino ay walang pinipiling kulay. Bukod pa rito, karamihan ng karakter sa storya ay kayumanggi at manggagawang uri. Ikalawa, wala ang masaya ang may palabas. Dahil hindi naman layunin ng pelikula na ito ang na maging nakakaaliw. Linear at parehas ang mood o damdamin na nakuha ko mula sa Sister Stella L na may kagustuhang magbukas ng isipan ng mga audience sa paghihirap ng manggagawang uri sa panahon ng batas militar. Hindi ito drama, hindi ito action o kaya ang typical na blockbuster na romansya. Nireject ng pelikula ang ideya na ito dahil gumamit ito ng kritikal na naratibo tungkol sa labor rights at social injustice. Malayo ito sa ideya na pang-entertainment lamang ito. Ikatlo, hindi rin makita ang mabuti ang inaapi sa pelikulang ito. Bagamat nagsimula ang naratibo ng storya sa kwento ng isang madre na neutral o hindi nakikihalubilo sa politika, naging partisipatibo siya sa aktivismo ng mga manggagawa. Sinubok ng pelikula ang ideya ng pagtanggap ng paghihirap. Sa dulo, nagsalita sa harap ng union ang asawa ng namatay na leader na si Cadencio. Makikita rito ang halaga nito dahil nagsimula ang asawa na passive o walang kagustuhan na lumaban. Basta nakakain, napapaaral ang anak, at na itataguyod ang pang-araw-araw na pagkain. Dumating din naman sa punto na napagtanto din ng asawa na tama si Cadencio.
na hindi parte ng buhay ang paghihirap at ang pagmamalabis ng mga kapitalista at ang mga nakakataas. Hinikayat ng pelikula na ito sa dulo na huwag tanggapin ang paghihirap bilang isang kapalaran. Huli, hindi rin makita ang maganda pa ang daigdig. Dahil mukha man nagkaroon ng resolusyon sa katapusan ng pelikula, open ending ito para sa akin. Pero hindi talaga winawakasan dahil hindi pa tapos ang batas militar noong ginawa ang pelikulang ito. Sa ending, tinuloy pa rin ang protesta at hindi naresolba ang problema ng Unyon. Hopeful man ang kinalabasan dahil buo na ang saloobin nila sa pagprotesta, hindi pa rin naipakita na tila maganda pa ang daigdig. Sa pelikulang Sister Stella L, ang pinakamagandang eksena para sa akin ay yung parte na nagtatalo si Stella at Nick kung babalik ba sila sa Barrio Agujo matapos nilang mabalitaan na si Cadienzo ay iniligpit matapos silang pakawalan ng mga kumidnap sa kanila. Maraming eksena at linya ang pumukaw sa aking atensyon, lalo na ang mga usapan sa pagitan ni Nick Fajardo at ni Sister Stella Bautista o mas kilala sa pelikula bilang Tokayo. Interesting at may laman ang mga naratibo nang gagaling sa karakter ni Tokayo. Ngunit, itong eksena kung saan nagtatalo si Nick at si Sister Stella, nakuha talaga nito yung attention ko kasi sa ilang minuto ng argumentong ito, mahusay nilang naipakita ang naratibo at pakiramdam ng isang aktivista noong panahon ng batas militar. Hindi nga lang ito applicable sa batas militar lang eh. Ang tanong na hindi ka ba natatakot ay naratibo na present sa buong kasaysayan ng mga Pilipinong nagre-retaliate sa makapangyarihan. Sa tingin ko, tama si Sister Stella na yun ang gusto ng mga makapangyarihan na malaman ng maasa na kaya nilang gawin ang kahit ano upang kontrolin ang nararamdaman nilang takot, upang siguraduhin na wala nang lalaban pang muli. Ang pagtatalo ni Nick at Sister Stella sa kung babalik man sila sa baryo kung saan pinatay si Cadienzo, hindi lang nagpapakita ng issue ng personal safety, pero na ipapakita nito ang mas malalim na implikasyon ng takot at ang kagustuhan na maging matapang at lumaban. Napaka-powerful ng eksenang ito dahil sumasalamin ito sa pansariling laban sa damdamin ng mga aktivista. Ang realisasyon na may mas malaking sistema ng kontrol ang mga may kapangyarihan, pipili ang isang aktivista sa pagitan ng kanilang kapakanan o ipagpapatuloy ang kanilang laban. Ang lawak ng saklaw ng eksenang ito dahil ang timeless pa rin niya para sa akin. Dilema pa rin ito ng mga aktivista at ng kahit na sinong may kagustuhan na hamunin ang naghaharing ideolohiya ng mga pasista. Mahirap mag-isip ng isang sagot lamang para sa katanungan na ito, pero nakapag-isip ako ng 5 dahilan na sinuportahan ko ng research o pagsasaliksik kung bakit sa tingin ko ang daling nakalimot ng mga Pilipino sa kung anong madugong nangyari sa batas militar. Una ay historical distortion. Ginagamit ito upang baluktutin ang naratibo na pumapalibot sa tunay na nangyari noong batas militar. May mga pangyayaring pagmamanipula sa kasaysayan sa pamamagitan ng political agendas. Ang halimbawa ng historical distortion ay ang naratibong Golden Age na talamak na
bago pa man ang panahon ng 2022 elections. Sadyang hindi lang talaga natatalakay ang black propaganda na tulad nito noon. Isa pang halimbawa ng historical distortion ay ang Made in Malacanang sa direksyon ni Daryl Yap, kung saan gumawa sila ng historical film na may objektibong iparating ang kabilang panig ng istorya. Ikalawa, ay ang pag-unawa ng mga Pilipino sa kultura o anong klaseng kultura meron ng Pilipinas. Ang mga ideolohiya na ito na babanggitin ko ay nanggaling sa asignatura kong Communication, Culture, and Society. Ayon kay Michelle Gelfand, mayroon dalawang klase ng kultura ang isang bansa na nagdidikta sa kung gaano ka-strict o kahigpit ang kultura o gaano ito ka-relaxed. Ang dalawang klase na ito ay tight culture o loose culture, kung saan stricto ang kultura ng tight at mas malaya naman ang nasa loose culture. Halimbawa, ang Singapore, maigugrupo siya sa ilalim ng definisyon ng tight culture dahil sa mababang level ng krimen, mababang level ng kahirapan, at mataas na human security rate. Saan nga ba papunta itong diskusyon ko? Ayon kay Gelfand, ang mga nasa loose culture raw, tulad ng ating bansa, mas align sila na pumili ng authoritarian na leader. Dahil nga may perception ang mga tao o mga Pilipino na magulo o chaotic ang lagay ng bansa, mas gusto nila ang mga strongman na tinatawag tulad ni Ferdinand Marcos Sr. o si former President Duterte. Sa tingin ko na downplay ang mga paglabag nilang dalawa sa karapatang pantao dahil lang sa pananaw ng Pilipino na mas payapa o mas maganda ang estilo ng pamumuno ng mga taong ito. Ikatlong dahilan ay disinformation sa social media at ang media censorship. Isa pang dahilan ng pagkalimot ng mga Pilipino sa nangyari sa batas militar ay ang disinformation, kung saan pilit na pinapalitan ng peking impormasyon ng taga-suporta ni Marcos ang mga ganap ng martial law. Bukod pa doon, dahil nga hawak ni Marcos ang kapangyarihan sa naratibo ng media noon, maraming paglabag sa karapatang pantao na ang hindi na dokumento. Ayon kay Nicolo Ludovic, meron ding parte ang anti-intellectualism o pagiging galit ng mga Pilipino sa mga scholarly o akademikong diskurso, pati na rin laban sa mga eksperto. Pang-apat, ang kalidad at ang inclusivity o accessibility ng edukasyon. Ang kalidad at ang kapasidad ng mga Pilipino na magkaroon ng access sa edukasyon, ayon sa census ng Philippine Statistics Authority, 36.4% lamang ng kabuuang populasyon ng bansa ang nakapagtapos o nakatungtong ng high school. Bukod pa rito, 10.5% lamang ang kabuuang populasyon ng bansa ang nakatungtong ng kolehiyo. At 11.1% lang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Para sa akin, mahalaga ang mas mataas o tertiary level ng edukasyon dahil dito natututo ang mga estudyante na ng mas kritikal at mas malayang pag-unawa sa batas militar. Mas mapapaligiran sila ng mga intelektual at profesional na nagtapos ng kasaysayan. Ang kakulangan ng accessible o inclusive na edukasyon sa mga Pilipino ay pinakamalaking disbentaha o disadvantage ng mga Pilipino dahil may kawalan ng tamang kritikal na pag-iisip at kakayahan na magkumpirma at pumili ng tamang impormasyon. Panglima o panghuli kong dahilan ay ang political dynasties at kakulangan ng edukadong botante. Ayun. Ang panghuli, political dynasties, pare-parehas ang takot ng mga political dynasties, mga edukadong botante. Ang kakayahan na pare-parehas na apelyido sa ating gobyerno ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na ibahin ang naratibo. Si Amy Marcos at si Bongbong Marcos ay may kagustuhan na ibahin ang strongman narrative ng kanyang ama
sa historical sources. Sa tingin ko, kahit naman hindi pantay-pantay ang layunin ng iba't ibang political dynasty na nasa politika, alam ko na gagawin nila ang lahat upang hindi maituwid ang sitwasyon ng edukasyon sa bansa. Nang sa gayon, may kakayahan silang manatili sa kapangyarihan dahil sa kakulangan ng edukadong botante. Para sa akin, halata man ang sagot na ito pero ang unang magagawa ko ay ang turuan ang sarili tungkol sa paksang ito. Bagamat inaaral ko at suportado ako sa naratibo at naniniwala ako sa mga biktima ng batas militar, aaminin ko ng aking kaalaman sa paksang ito ay hindi pa ganun kalawak o hindi pa sapat upang turuan ang ibang tao. Bukod pa rito, sa kakulangan ng aking mas malalim na kaalaman sa batas militar, sa tingin ko hindi pa sapat ito upang makipagdiskurso sa matalinong paraan. Ang sunod na maaari kong gawin ay ang pagsulong ng advokasya ng transparency sa gobyerno at sa edukasyon, kung saan ipaglalaban ko ang tamang naratibo sa mga bagay na mali at mali ang interpretasyon sa batas militar. Itataguyod ko ang advokasya ng tama at kumpletong pagturo ng kasaysayan sa paaralan. Ikahuli ay kumausap ng ibang tao na hindi ganoon kalalim o mali ang paniniwala sa batas militar. Bagamat maraming tao ang gumagawa ng historical denialism at misinformed sa batas militar, naniniwala ako na may mga tao pa rin na bukas ang isipan upang matuto. Ayon sa historian na si Dr. Xiao Chua, it is also important that we weave a narrative that would fit or touch the hearts of the people. Kasi nga, ang mga Pilipino, puso ang kailangan eh. So we should weave a narrative of democracy and human rights that gears towards kaginhawaan and pakikipagkapwa-tao.